Hi, today is January 2026. Happy New Year! Tuturuan ko kayong kung paano pag-process ng Taiwan Citizens ID or maging naturalized Taiwan citizen. So, ang unang requirements nila is nakapag-aral kayo ng 72 hours ng basic language nila. Doon sa mga may time o gusto mag-aral ng basic language, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na immigration para malaman nyo kung saan school kayo pwedeng mag-aaral. Usually, mga June, July, August yung nila yung pag mag-aaral kayo. So, tanongin dun sa immigration nyo kung saan kayo pwedeng mag-aaral. Yung mga wala namang time, ayaw mag-aaral ng basic language, pwede pumunta kayo sa pinakamalapit na household registration. Tanungin nyo kung paano pagkuha ng reviewer kasi may English reviewer naman eh. Para mag-review kayo, tapos din kumuha ng exam. May bayad nga lang. Parang 600. Minimal ano lang. At least maka 60 kayo para makapasa at makakuha kayo ng certificate ng basic language. Pag meron na kayo niyan, kasi yung pinaka medyo mahirap na kuhanin kasi yung sa basic language na certificate. So, pag meron na kayo niyan, ang kailangan nyo na lang yung ARC. Pag pupunta kayo, magpifill up na ng application para kuha ng naturalization certificate. Pumunta kayo sa house registration. So, ang dalhin nyo yung certificate galing dun sa school or kung saan kayo nag-exam, ARC, at saka yung ID ng asawa nyo kung meron kayo ng Taiwanese. Kasi merong mga nag-apply na hindi naman meron ng Taiwanese. Nagkakaiba lang yung years of stay nila. At least kasi para makapag-apply ka ng Taiwan Citizens ID, at least 3 years ka na or 185 days per year pag meron ka ng Taiwan. Dun sa mga iba yung mga blue collar, gano'n. Iba kasi yung requires nila. Pero yung pagpaprocess, halos pares lang. Ang una, yung certificate na nag-basic language, kakawa ng basic language certificate. ARC, yung pag meron ka ng Taiwan, yung ng Taiwanese, yung ID niya, yung passport picture, kailangan nakalabas yung gate. Hindi nakalabas yung ngipin. Tapos background white. Saka hindi siya pwede luma. Yung mga ID mo, at least 2 years pa lang siya. So, pwede naman kayo magpa-picture. Mura lang naman din. At saka yung stamp. Dahil yung stamp, at saka yung post office sticker. Yung post office sticker kasi, pupunta ka ng post office, tapos, kukuha ka ng manager's check. 1,200 nakapangalan sa BOI or Bureau of Interior. Yun. Kasi base sa akin, nung nasa Pilipinas ako, tawag doon, kasi sa post office natin pwedeng kumuha ng manager's check. So yun, pagbabayad kayo sa post office ng 1,200, gagawin nila kayo ng manager's check. Yung manager's check na yun, yung nadadalhin nyo sa household registration, yung isa pang requirements. At saka yung household record ninyo. Kung ba yung asawa mo, siyempre married na kayo. Merong dokumento doon na nakalagay kung sino yung family member ng asawa mo, ng bahay ninyo. So, yun yung household document. So, isang requirements yun dun sa mga married Taiwan. Ang lahat na requirements yun nga, yung 72 hours basic language certificate, ARC, spouse Taiwan ID, passport picture, yung stamp, post office sticker, yung manager's check na 1,200. At saka yung updated household document. Yun yung dokumento na nandoon lahat ng mga member, parents, o may magkapatid. O basta yung kasama nyo sa bahay na records, yun ang sasabit niyo. And then, mag-fill up kayo ng application para makakuha ng naturalization certificate. Fill up yung application, tapos i-attach yung mga requirements niyo, ibibigay sa auto registration. And then, tinanggap na nila yung mga documents niyo, ipaprocess na nila yan. So, maghihintay ka na lang ng call galing sa immigration. Immigration, tawagan nila kayo for interview, investigation, or anong tawag dito. Basta interview nila kayo. Yung mga interview, mga tatanong nila, pupunta sila sa bahay nyo eh. Bagay ito base lang sa akin. Titingnan nila yung bahay nyo, sa kayo natutulog, magtatanong sila ng tungkol sa inyo, at saka yung kung trabaho ko yung company, kasi sa amin tinanong yung company namin, gano'n. Then, hindi ko masyadong alambig kasi sa Chinese yung company na pinagtrabaho ko, pinakita ko na lang yung payslip ko. So, okay naman. So, basta interview lang, tatanungin nila kung ano-ano. Pag-base naman sila dun sa pwede kayong puntahan. Ayun, after 2 weeks yun, pag-file ko ng application sa household registration sa kanila, tinawagan. At saka yung asawa ko. So, sinabi sa asawa ko na
O pupunta sila for interview, gano'n ba yan. And then, after 1 month, tinawagan na ako ng household registration. Binigay na nila yung yung certificate ko. Certificate of Naturalization. Certificate pa lang yun. Baga nasa first step pa lang ako. So, after 1 month, tinawagan nila ako na pwede siyang pick upin. So, after kong pick upin yung certificate na yun, pumunta na ako ng immigration. So, sa immigration, kuha ulit kayo ng ID. So, kahit matagal pa yung expiration ng ARC ninyo, kuha kayo na bago doon, bibigyan nila kayo ng bago yun, mag-fill up din kayo. Make sure lang na yung mga parents ninyo, alam nyo isulat, o kaya magpatulong kayo. Kailangan alam mo sa Chinese, isulat. Or, yun nga, kung may tutulong sa inyo, kasi may kasama kayo. Kasi ilalagay na nila yan dun sa bagong ID niya. Kasi dati hindi, wala eh. Pero ngayon, dahil mag-a-apply na kayo ng citizen's ID, susunod na nila yung pangalan ng parents. So, kailangan make sure talaga na meron kayong kopya ng Chinese. Hindi siya pwedeng mahaba kasi ako, ang nilagay ko na lang pangalan lang. So, yung apelido, hindi mo siya nilalagay kasi hindi pwede. So, pangalan lang. At least kailangan alam niyo yung pangalan in Chinese. So, i-prepare niyo yung Chinese name o yung pagkasulat. Sa akin, after 2 weeks, pwede ko daw kunin yung ID ko. Pero wala pang 1 week, tinawagan nila ako na ready na siya for pick-up. So, after 1 week, may ID na. Tapos, expiration niya 3 years. Yung household registration, yung binigay nila na certificate, nakalagay kasi din doon na bibigyan nila tayo ng 1 year para sa renunciation ng Philippine citizenship natin. Nakalagay doon. So, may 1 year tayo. So, tingnan nyo kung anong date binigay sa inyo. So, malalaman nyo kung saan mag-start yung 1 year ninyo. So, after nung ID ninyo, pwede nyo nang i-apply sa Philippine Embassy natin para sa renunciation ng Philippine citizenship. Kaya lang, may mga paprocess pa rin kayo mga document. So, yung requirements ng para sa renunciation ng Philippine citizenship na documents. Pipilag ka pa rin ng form. Pero, ang ipaprocess mong documents, pumunta ka ulit sa household registration, magre-request ka ng English version ng household registration ng asawa mo. And at saka, yung certificate of naturalization, yung binigay nila sa inyo, yung sabi ko, after 1 month, may bibigay sila sa inyo. Makikita nyo yun. Yun, hindi nyo na kailangan kumuha ng English version kasi mismo certificate, may English na siya, English at Chinese. So meron na kayong certificate of naturalization na English. So, ang kailangan nyo lang yung household registration ng asawa nyo, yung records niya na English version. So, i-request nyo sa household registration. So, sa akin kasi, nung request ko siya, 1 week. Tsaka nila ako tinawagan na ready na siya. So, yun. Pagka nakuha nyo na yun, and then yung certificate of naturalization ninyo, papanotary ninyo. Kasi ang requirements ng Philippine Embassy, kailangan notarize and authenticate siya ng Ministry of Foreign Affairs. So, ipanotaryo muna siya yung dalawang documents na ninyo, isang original tsaka 2 copies. Panotary ninyo. Dito kasi, ang original at saka yung copy, magkaiba yung bayad. So, kasi ako gumastos din ako ng 2,000 para sa notarization. So, yung binanotaryo ko, after ng notarization, dadalhin nyo sa Ministry of Foreign Affairs para authenticate. Authenticate nyo yan. Yung pag mabilis, gusto mo siya na mabilis, 24 hours, pag in-apply mo siya ngayon, bukas mo makukuha. And then, kung naman hindi ka naman nagmamadali, parang 2 days, 3 days, pwede mo siyang balikan. Pag ayaw mo namang bumiyahe ulit, kasi ako medyo kasi malayo dun sa Ministry of Foreign Affairs, pinaship ko na lang. So, may additional bayad, parang 166, parang ganun na. Pero yung biniharan ko doon, kulang-kulang 2,000 din, dun sa authentication. Napanotaryo na, napa-authenticate yun, nasukunta na kayo ng Philippine Embassy. So, ang dadalhin nyo sa Philippine Embassy yung pina-authenticate nyo, pinanotaryo ninyo, at dadalhin nyo rin yung ARC, copy ng ARC mo, tsaka ng asawa mo, front and back, passport ng asawa mo, at tsaka passport mo, 2 copies, 3 copies, 3 photocopies ng ARC, ng ID
ID mo, ID ng asawa mo, passport ng asawa, passport ng asawa mo. Yun yung mga, yung ano lang naman, yung data page lang naman. Andun yung picture, expiration, mga gano'n. Tapos, tsaka yung, then yun rin yung original passport ninyo. Yung original passport ninyo kasi kukunin nila eh. So, yun yung mga requirements na dadalhin nyo sa Philippine Embassy. Mag-fill up kayo ng application form. Yung sa renunciation. So, fill upan yung renunciation na form. Submit nyo yung mga, i-attach yung mga documents nyo, yung pina-authenticate, pinanotaryo nyo, ARC ninyo copy, yung asawa nyo, at saka yung passport nyo, yung original passport. So, yung mga requirements. So, isasubmit nyo na yung mga requirements ninyo doon sa Philippine Embassy. May babayaran kayo doon. Binayaran ko kasi 7,000. Kaya mag-prepare kayo ng pera nyo, mag-buy kayo 7,000. So, pag nasubmit nyo yung mga documents nyo, kompleto yung mga documents nyo, mas maigi kasi kompleto na lahat yung mga documents nyo bago kayo pumunta doon. Kasi ako nakapunta ako 2 beses. Tapos pala, hindi ko nasabi sa inyo, pag pupunta kayo para sa renunciation, itong pagsabi ng mga documents na to, meron silang link para makapagkuha kayo ng appointment. Pumunta kayo sa booking.meco.org.tw booking.meco.org.tw O, doon kayo magbubook ng appointment ninyo sa Taiwan, ay sa pagpa-file ng renunciation ng Philippine citizenship. Book nyo yung appointment nyo doon para ma-set nyo kung kailan kayo pupunta doon. So pag na-submit nyo na lahat ng mga requirements niyo, bibigyan nila kayo ng schedule kung kailan kayo ulit babalik para makuha yung documents nyo. So yun nga lang talaga, bibigay mo yung passport mo. Pero yung kahit wala kayong passport, just in case lang, kasi sabi ng household registration, pwede rin kayong umuwi ng 1 month kung gusto nyo kayong mag-process. 1 month lang ngayon. Kung uwi kayo ng, halimbawa, kinuha ng passport ninyo ng Philippine Embassy, pwede kayong kumuha ng temporary passport sa MOFA. MOFA is Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan. So, pwede kayong kumuha doon ng temporary passport para makauwi. Or ito, hindi ko pa lang sure. Kasi sa akin, hanggang dyan pa lang yung process. So, base dun sa sinabi sa akin kasi nung sa embassy, pwede ka rin kumuha ng Taiwan passport. Pero mag-visa ka na pag pauwi ng Pilipinas. Parang nakakano naman, di ba? Parang naman ako na hindi, na mag-visa muna ako bago umuwi ng Pilipinas. So, ganda. Pag gusto nyo, pag kinuha na yung passport ninyo, pwede kayong pumunta ng Foreign Affairs para kumuha ng temporary passport. So, ganun lang. So, hanggang dyan lang na muna, i-update ko kayo para sa susunod na video. Abangan nyo na lang yung susunod na mga videos ko para malaman nyo yung paano pagpaprocess ng documents. Gagawa rin ako ng video para naman dun sa paano pag magpapakasal ka sa Pilipinas kasi hindi pa ako nakagawa kasi masyadong busy. So, next time, gagawa din ako ng video paano ang pag-process para magpapakasal sa Pilipinas. So, thank you guys sa pag-watch. Abangan nyo yung second part ng video na to. So, see you!